Ang bawat segundo'y napakahalaga. Ang bawat pintig ng puso ay tila isang babala. Welcome back! Ako po, ang inyong tagapagsalaysay. Sa episode ngayon, masisilayan natin ang isang Sandro Sarmiento na hindi niya pa nakikita kailanman. Kakalimutan ng lahat ng kanyang pride, luluhod at magmamakaawa. Lahat para sa babaeng bumihag sa kanyang puso. Pero sa gitna ng pag-asang iligtas si Carmelia, unti-unti namang nabubunyag ang karumal-dumal na katotohanan sa likod ng pag-atake. Sapat na ba ang dugo ni Raul para maging tulay sa pagbabago ng pamilyang Navarro? At si Leticia, hanggang saan ang kayang gawin ng isang babaeng nabubulag na ng obsession at takot? Handa na ba kayong malaman kung gaano kalalim ang puot na kayang ibuga ng isang taong nasaktan? Hindi lang ito tungkol sa survival, kundi tungkol sa pagharap sa mga demonyong matagal na nating itinago sa dilim. Simulan na natin. Agad na humarurot ang sasakyan ni Sandro patungo sa mismong bahay ng mga magulang ni Carmelia. Hindi man siya sigurado sa kahihinatnan ng pakikipag-usap niya sa mga ito. Pero dalangin niya na sana hindi nito tiisin si Carmelia, lalo pat hindi lingid sa kanyang kaalaman na hindi magandang relasyon ng mga ito. Ilang sandali pa'y nakarating na siya sa tapat ng gate ng bahay ni Raul. Bumaba siya sa kanyang sasakyan at pinindot ang doorbell. Ilang saglit niya siyang naghintay bago may nagbukas ng gate. Nang makita siya na kasambahay ni Raul, bumakas ang pagkasorpresa sa mukha nito. "Ano pong sa atin, sir?" Magalang nitong tanong. "Is Mr. and Mrs. Navarro inside?" "Nasa loob po." Hindi niya ninintay pa na matapos sa pagsasalita ang kasambahay at dumiretso na sa loob. Sakto naman at naabutan niya si Raul na nakaupo sa bench na nasa bakuran nito. Agad na rinihistrong pagkasorpresa sa mata ng matandang lalaki pero kagad din yung nawala at napalitan ng lamig. "Anong ginagawa mo dito?" Napalunok siya bago lumapit sa lalaki. Nasulyapan din niya si Marta na papalapit sa gawin nila. "Nandito po ako dahil kailangan ko ng tulong niyo." Panimulanin niya. Sarkastik kung natawang lalaki bago nagsalita. "Kailangan mo ng tulong ko? That's something new. The last time I checked, the high and mighty Sarmiento doesn't need the help from someone he just considered below to him." "Hindi mo nga lintana nun na ama ako ng asawa mo, hindi ba?" Napayupo siya. To be honest, hindi naman talaga niya gusto si Raul dahil wala din naman itong pakialam sa ibang tao bukod lang sa sarili nito. Pero wala naman siya sa lugar para magmataas. "Sir, Carmelia needs your help." Himig po sa sumamo niyang sambit at muli itong natawa. Isa pa yung babae na yan. Sa pagkakaalala ko, pinutol niya ng lahat ng koneksyon na meron kami. Hindi niya na ako tinuturing na ama, kaya hindi ko na rin siya iniisip na anak. "Anong nangyari kay Carmelia, Sandro?" Tanong ni Marta. Mula kay Raul, ibinaling niyang kanyang atensyon sa ginang. "Someone wants her dead. Nasa ospital po si Carmelia, Mrs. Navarro, at kailangan niyang pumasalinan ng dugo para sa operasyon niya dahil malalim ang sugat niyang natamo." Natutop ni Marta ang kanyang bibig. "Oh my God! Ang anak ko! Ang anak natin, Raul! Puntahan natin siya!" Natatarantang wika ni Marta, subalit na natili namang matigas ang ekspresyon ng lalaki. "Hindi ako pupunta para tulungan siya. Marta, pinili niya tayong itakwil kaya bakit ako lalapit sa kanya?" Natigilan naman si Marta sa naging sagot ng sarili niyang asawa. Inakala niya na sa pagkakataong ganito, makakalimutan ni Raul ang nangyari sa pagitan nilang tatlo ng anak nito. Pero hindi pala. "Raul, bahala ka kung gusto mong tumulong pero hindi mo ako mapipilit na tulungan siya." Malamig nitong turan. "Pero kayong dalawa ni Carmelia ang magkamatch. Maatim ba talaga ng konsensya mo na mamatay ang anak natin dahil lang pinagkait mo sa kanyang tulong na kailangan niya?" Umiiyak na wika ni Marta. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Sandro sa dalawa. Kung patuloy na magtatalong mga to, baka maubusan sila ng oras at tuloy nang mawawala si Carmelia sa kanya. "Carmelia is your own daughter. Paano mo maatim na talikuran siya sa panahong kinakailangan ka niya? Hindi pa ba sapat ang ginawa mong pambayad utang sa lolo ko sina Carlota at Carmelia? And now that she had cut her ties towards you, tatalikuran mo na lang siya tahayaan na mamatay? Anong klaseng ama ka, Mr. Navarro?" Puno ng pagkarismaya na wika ni Sandro. Mara siyang napasuklay ng buhok. His heart is aching for his wife. No wonder Carmelia stood strong in every situation she faces. This family of hers never cared for her at all. You took care of Carlota until her last breath. Araw-araw kayo nandun sa ospital. Araw man o gabi, hindi niyo siya iniwan. Why can't you do the same to your other daughter? Why are you neglecting her? Naguguluhan niyang tanong. He saw how they reacted towards Carlota, and Carmelia is also their daughter.
What's the difference between her and Carlota? Hindi naman masamang tao ang asawa niya ngayon and he is also a father. To him, his child matters the most in this world. Hindi niya maatim na hayaan ang anak niya na mapahamak. He can even give up his life for his own daughter. Kaya hindi niya lubos na maintindihan kung bakit ganun lalong katigas ang puso ni Raul kay Carmelia. Does pride really matter over mercy? So sinabi niya muling binaling ni Raul ang tingin sa kanya. Kung kanina'y halos walang emosyon ng mga mata nito, ngayon ay nag-aapoy na yun sa galit. Wala kang karapatan na sabihin sa akin ng mga katagang yan. Pinuhay ko sila sa mundong ito kaya nararapat lang na gantihan nilang mga ginawa ko para sa kanila. Raul! Sigaw ni Marta. Ganyan ka na ba kawalang puso? Ang laki ng pagkukulang natin kay Carmelia mula pa man noon. Hindi mo ba naisip na kahit minsan, hindi natin naipakita sa kanyang pantay na pagtingin dahil laging si Carlota ang pinahahalagahan mo? Kahit na matigas ang ulo ni Carmelia, anak natin yon, anak nating dalawa. Hindi na napigilan pang sambit ni Marta. Magmula nang pinuto ni Carmelia ang connection nila sa kanila, sobrang dami niyang napagtanto. Sumagi sa isipan niya kung paano hindi gaanong napapansin si Carmelia sa bahay nila. Carlota is the daughter that anyone would wish for, while Carmelia was carefree, independent, and free spirit. Subalit kahit na nirealize ng mga bagay na yon, wala siyang nagawa dahil naging mahina siya at sunod-sunuran sa mga desisyon ni Raul. Sinusumbatan mo ba ako, Barta? Are you saying that I'm the one who's wrong here? That brat disrespected me. Gigil na sigaw ni Raul, subalit na natiling mahinaon si Marta sa kabila ng samot-saring emosyon na namamayani sa puso niya. Kailan mo ba huling nayakap ang anak natin, Raul? Sa tanong niya natigilan si Raul, subalit saglit lang yun at muling bumalik ang mabagsik nitong expression. Does that matter? Stop bringing that nonsense things, Marta. I'm not gonna buy that. Habang nagtatalong dalawa ay tumunog ang kanyang cellphone nang tingnan niya si Maylin ang tumatawag sa kanya. Agad siyang nakaramdam ng kaba kaya't dali-dala niyang sinagot ang tawag nito. How was Carmelia? Agad niya narinig ang iyak ng babae sa kabilang linya. Sandro, malapit ka na ba? I'm still in Carmelia's parents' house. Kumusta siya? Carmelia had a seizure a while ago. Sandro, nag-cardiac arrest si Carmelia. Sabi ng doktor kapag nagsundan pa ng isang beses, hindi nakakayanin ng katawan niya. Naghahanap na ni Sinazayo ng iba pang donor pero wala pa rin silang nahagilap. Please, Sandro, bilisan mo nang bumalik dito. Natatakot ako para sa kaibigan ko. Umiiyak nitong sambit. Nanginig ang kanyang mga kamay na binaba ang tawag. Sobrang sikip ng kanyang dibdib habang iniisip na anumang minuto maaaring bawiin mula sa kanyang asawa niya. Napalunok siya't lumingon sa gawin ni Raul at Marta. Hanggang ngayon, nagtatalot ng susumbatan pa rin ng dalawa. Halos hindi na siya makapag-focus dahil sa narinig niya. The fear and anxiety is eating him up. Sinabunutan pa niyang sarili niya para makaramdam siya ng pisikal na sakit at bumalik siya sa kanyang wisyo. Wala na siyang panahon pa. Kung hindi niya makukuha sa sumbatan si Raul, then there's only one way he knew. Muli siyang lumapit sa dalawa at pumagitna. The next thing he did was swallow all of his pride and kneel down in front of the man whom he thinks doesn't even deserve it in the first place. But he doesn't have a choice. Sir, please. Kailangan ni Carmelia ng tulong ninyo. She will die because of blood loss kung hindi maagapan. She already had a cardiac arrest at kapag hindi pa naagapan, there's a big possibility that she will really die. Puno ng pagsusumamo niyang wika. Sandro even lowered down on his feet enough to reach Raul's toes. Please, sir. Ayokong mawala sa akin ang asawa ko. Gagawin ko lahat ng gusto ninyo. Ibibigay ko lahat ng nais ninyo basta tulungan niyo lang ang asawa ko. Hindi naman makapaniwala si Marta sa kanyang nasaksihan. Noon pa man na si Carlota ang asawa ni Sandro, malayo ang loob nito sa kanila. Bilang lang sa isang kamay ang mga pagkakataon na bumisita to sa kanila. Masyado ring malayong loob ng lalaki sa kanilang mag-asawa. In short, hindi biyanan ang tingin ni Sandro sa kanila, kundi isang uri ng taong mababa pang antas kaysa sa kanya. Kaya naman habang nakikita niya itong nakaluhod habang nagsusumamo para sa buhay ni Carmelia, hindi niya maiwasang masorpresa. Mukhang mahal na mahal nitong anak nila at pati ang pride nito talagang naibaba ng lalaki. Lumapit siya sa kanyang asawa at tinawakan ng kamay nito. Raul, kumilos na tayo bago pa mahuli ang lahat. Bali-balik na rin man ang mundo. Anak natin si Carmelia at siya na lang ang natitira natin. Mahinaon subalit puno ng pag-asam niyang wika. Napahamak man si Carmelia pero siguro blessing in disguise ang nangyari. Baka ito nang sagot sa dasal niya na babuksan ng mga mata ng asawa niya at magkaayos na ang pamilya nila.
Huminga ng malalim si Raul at nag-iwas ang tingin. Ilang beses pa siyang napalok para mawalang pikik sa kanyang lalamunan bago siya nagsalita. I will come with you. Pero hindi ibig sabihin nito na pinatawad ko ng anak ko. Anito bago nagpatiunat sa paglalakad palabas. Agad na dinaluhan ni Marta si Sandro at inalalayan na makatayo. Halika na iho, bilisan natin ang maabutan ko pang ligtas ang anak ko. Hindi naman nagkaksaya ng oras si Sandro at agad na sumunod sa lalaki. Nang makarating sila sa kanyang sasakyan, ay agad niyang pinausad pabalik sa ospital. He was even driving like a daredevil. Pakaramdam niya anumang oras pwedeng mawala si Carmela sa kanya. He can't be late, even just for a second. Nang makarating sila sa ospital, patakbo silang nagtungo sa operating room kung saan naghihintay ng mga doktor na mag-asikaso sa asawa niya. Raul immediately went for a blood testing. Mabuti na lang at walang komplikasyon kaya't kagad din itong nakapagbigay ng dugo para sa sarili nitong anak. Tahimik silang lahat habang nasa operating room ang asawa niya. Hindi siyang tipo ng tao na madasalin talaga. In fact, he doesn't go to church regularly. Pero sa pagkakataong iyon, taimtim siyang nagdarasal para sa kaligtasan ng asawa niya. Panay ang tingin niya sa orasan habang naghihintay ng resulta sa operasyon. Nang lumabas ang doktor ay siyang unang lumapit dito. How is my wife? Is she safe? Is the operation successful? Unang kaba niyang tanong, matikim ito bago nagsalita. The operation is successful, Mr. Sarmiento. Nakahinga siya ng maluwag sa narinig. Maging sina Marta at Maylin ay ganun din ang naramdaman. Maraming salamat sa Diyos at ligtas ang anak ko. Maluwalo ang wika ni Marta. But I'm afraid to tell you that the critical part isn't done yet. Kailangan pa rin ilagay sa ICU ang pasyente for observation. Her breathing will also depend on oxygen since she's still in coma due to the cardiac arrest she experienced. Napalitan ng panlulumo ang saya sa puso ni Sandro. Matapos magpaalam ng doktor ay nanghina siyang napaupo sa bench. Ang hirap pala kapag wala kang magawa para tulungan ng taong mahalaga sa'yo. All he could do is pray that Carmelia will soon wake up. Ilang sandali pa'y napapitlag siya na maramdaman ang pag-upo ng ina ni Carmelia sa kanyang tabi. Inakbayan siya nito't marahang hinagot ang kanyang likuran para pakalmahin siya. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa anak ko, Sandro. Tatanawin ko malaking utang na loob itong ginawa mo. Puno ng emosyon ang wika ni Marta. Agad naman na umiling si Sandro. It's your husband who gave his blood that extended Carmelia's life. It seemed that we should be thankful for. Subalit pa rin din na umiling si Marta. Kung hindi ka nagpunta sa bahay para magmakaawa sa asawa ko, hindi maililigtas ang anak ko. Ikaw ang naging tulay kaya nakarating kami sa ospital, kaya ikaw ang nagligtas kay Carmelia. At isa, nais ko ring magpasalamat sa pagmamahal na ibinigay mo sa anak ko. Hindi siya nakatanggap ng ganong kainit na pagmamahal sa bahay. Kaya nga siguro lumaki siyang ilag sa amin at hindi madalas na nakikinig sa kung ano ang sinasabi namin sa kanya. Malungkot naman siyang napangiti. Hindi rin naman nakatanggap ng pagmamahal si Carmelia sa kanya noon. Nagsisimula pa lang siyang bumawi, pero ang dami nang nangyari na hindi maganda. Kumusta na nga pala ang suspect sa pagsaksak kay Carmelia? Ano daw bang motibo? Bakit niya ginawa yun sa anak ko? Pag-iba ni Marta ng usapan. Sandali natigilan si Sandro, abala sa pagliligtas sa asawa niya kaya hindi niya pa nakakausap tungkol ang lalaki na sumaksak kay Carmelia. Iniimbestigahan na po siya ng mga pulis. Tanging naisagot niya. Napatango-tango naman si Marta. Sana mabulok sa sakulungan sa ginawa niya kay Carmelia. Naikuyom naman niyang kanyang kamao. Sisiguraduhin niya talagang magbabayad ang ahalan na yon sa ginawa nito kay Carmelia. Hindi siya makakapayag na matatakasan pa sila ng lalaki. Ma'am Marta, kayo na po munang bahala dito. May pupunta lang akong importante. Malamig niyang turan. Tumango naman si Marta. Ito na rin ang panahon niya para makabawi siya kay Carmelia. Ang laki ng pagkukulang niya sa anak niya kaya panahon na para bumawi siya. Kahit may takwil siya ni Raul sa pagkakataong ito, wala na siyang pakialam. Ang importante ay makasama niyang anak niya at makahingi ng tawad sa lahat ng kapabayaan niya bilang isang ina. Sandro was driving his car into a familiar direction. Nang makatating siya sa condominium building, agad siyang bumaba mula sa kanyang kotse at sumakay ng elevator papunta sa unit ni Leticia. Pagdating niya sa harapan ng pinto nito, sandali niyang pinagmasdan ng paligid. He used to be here before, nung magaan ang loob niya sa tuwing naroon siya. But now all he could feel is rage. Pinindot niyang doorbell at matamang nanghihintay. Ilang sandali pa'y bumukas ang pinto at bumungad sa kanyang inosenteng mukha ni Leticia. Agad na rumisrong masaya sa mga mata ng babae nang makita siya. Sandro, you're here! Hindi makapaniwala nitong sambit. Maluha-luha pa ito habang pinagmamasdan siya. Hindi naman nagbagong ekspresyon sa mukha ni Sandro na natiling malamig at puno ng pagkamuhi.
Akmang hawakan ni Leticia ang kanyang kamay pero mabilis siyang nakaiwas. Natigilan naman ang babae at unti-unting napalit ang ngiti sa labi. Her emotion immediately changes. Now she looks hurt. He want to commend her of how good she is in acting. Was it you? Malamig niyang tanong. Nagtataka namang napatitig si Leticia sa lalaki. What do you mean? Kunway nalilitong sambit ni Leticia. Huwag ka nang magmangmaangan pa, Leticia. Ikaw ang nagpadala ng tao para patayin si Carmelia, hindi ba? Naniningkit ang mga matang asik ni Sandro. Walang buhay namang natawa si Leticia. Why are you accusing me with that matter? Wala akong alam tungkol dyan, Sandro. At isa pa, ganyan na ba talaga kasama ang tingin mo sa akin? I was the one who was hurt dahil iniwan mo ko. Tapos ngayon akusahan mo pa ako. You're unbelievable. At para mas maging convincing ang acting niya, nagsimula na siyang umiyak. She was expecting Sandro to soften, pero unti-unti itong humakbang paabante. Bigla siyang nakaramdam ng kaba, dahilan para mapaatras na rin siya. Ilang sandali pa hinawakan itong magkabila niyang braso sa kasalubong ng kanyang mga mata. All she could see in his eyes were pure hatred and fury. Ilang taon na niya itong kilala at nakasama, pero ngayon niya lang nakitang ganito kagalit si Sandro. Yung tipong kulang na lang kainin siya nito ng buhay. Siguraduhin mo lang talaga na hindi ikaw. Dahil oras na mapatunayan ko na may kinalaman ka sa nangyari kay Carmelia ngayon, I will never forgive you. I will hunt you down to death, Leticia, and I will not let you rest in peace. May diin itong bigkas. Saka marahas siyang binitawan. Agad siya nitong tinalikuran at walang likod-lingon na umalis. Nang mawala ng lalaki sa paningin niya, saka pa lang siya nakahinga ng maluwag. Subalit ramdam niyang pangangatog ng kanyang mga tuhod dahilan para bumagsak siya sa sahig. Ayon pa sa kanyang ama, Alan was cuffed by Aistuazon himself kaya mahirapan silang palabasin ng lalaki dahil sa lawak ng koneksyon na meron ng kaibigan ni Sandro at maging si Sandro mismo. At ang tanging paraan na lang para hindi sila madamay ay akuin ni Alan ang lahat o hindi kayo patahimikin ng tuluyan ng lalaki. She was brave enough to those things, subalit natatakot siya na malaman ni Sandro ang kanyang ginawa. He will surely hate her at baka hindi na siya nito balikan pa. No, hindi pwede. Sandro is hers alone. Hindi siya dito pwedeng kamuhian. Agad siyang tumayo at hinanap ang kanyang cellphone para tawagan ng kanyang ama. Mabilis naman itong sinagot ang tawag sa kabilang linya. Dad, what's the matter, Leticia? Dito galing si Sandro, Dad. Binantaan niya ako. Baka may alam na siya, Dad. Baka magsalita sa Alan at idamay tayo. What should we do? Hindi pwedeng magalit ng tuluyan sa akin si Sandro. Is the sole reason why I'm doing this? Natataranta niyang sambit. Calm down, Leticia. How can I calm down? Puto niya sasabihin sana nito. I can see it in his eyes. He's serious this time, Dad. Paano kung tuloy na talaga akong kamuhian ng lalaking mahal ko? I can't bear to experience that. Ngayon pa lang na ayaw niya na sa akin para na akong pinapatay. How much more if he will be the one to send me to jail? Tila naubusan na ng pasensya si Orlando sa kanyang anak. He had done his best to support her. Hindi man niya kasalanan kung kinakalawang ng kakayahan ni Alan. Then you shouldn't have started messing with his wife. Kasalanan mo rin to eh. Kung nakinig ka lang sa akin noong nakaraan at iniwasan mong lalaking yan, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. That's not what I want to hear from you. Umiyak na sigaw ni Leticia. Panayang paroon at parito niyang lakad habang sinasabunutan ng kanyang buhok. Kung hindi mo ako matutulungan sa problema ko ngayon at hindi mapapasakin ng tuluyan si Sandro, I will kill myself. Isang matinding emotional na roller coaster ang ating nasaksihan ngayong araw. Kitang-kita natin ang kapangyarihan ng isang ama, ang pagbitaw ni Sandro sa kanyang pride para iligtas ang taong mahal niya. Pero sa kabila ng pag-asang hatid ng operasyon ni Carmelia, hindi natin may kakailang kadiliman na patuloy na bumabalot sa paligid nila. Ang pagka-obsess ni Leticia, ang pagmamanipula ni Orlando at ang sakit na dala na nakaraan ng pamilya. Lahat sila ay nakipaglaro sa buhay ng ating mga bida. Ang aral natin para sa araw na to. Ang tunay na katapangan hindi nasusukat sa kung gaano kakatalas sa pakikipaglaban, kundi sa kung gaano kakahanda magpakumbaba para sa mga taong pinapahalagahan mo. Si Sandro, pinakita niya na kapag ang buhay ng taong mahal mong nakataya, walang halagang iyong posisyon o kayabangan. Pero mga kaibigan, tanungin natin ang ating mga sarili, hanggang saan ang hangganan ng pagpapatawad at kung si Leticia siyang magpapatuloy sa kanyang mga maitim na balak, darating kaya ang araw na siya mismong lalamunin ng kanyang sariling mga kasinungalingan? Iwan nyo ng inyong mga thoughts sa comment section. Anong pakiramdam ninyo sa naging desisyon ni Sandro na lumuhod sa harap ni Raul? At sa tingin nyo ba, tuloy na bang nabubunyag ang kasamaan ni Leticia at Orlando?
Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi kayo mahuli sa susunod na pasabog. Hanggang sa muli nating pagkikita, manatiling matatag at mapagmahal. Sa kabila ng lahat, keep safe everyone.